Emosyonal na sandali. Nabulunan si Catherine Bernardo sa pagbubunyag tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman. Si Catherine Bernardo isa sa mga pinakatanyag at mahuhusay na actress sa Pilipinas. Kamakailan ay nagkaroon ng matinding emosyonal na sandali sa isang eksplosibong panayam kung saan binuksan niya ang tungkol sa kanyang mga personal na damdamin at pagkikibaka. Kilala sa kanyang poise at professionalismo, ang kahinaan ni Catherine ay nagpaluha sa mga manunood at tagahanga habang ibinabahagi niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na bihirang makita ng marami. Sa isang heartbroken na panayam, nabulunan si Catherine habang tapat na nagsasalita tungkol sa kanilang paglalakbay sa limelight, ang presyon ng pagiging nasa mata ng publiko at ang mga emosyon na kadalasang kasama nito. Ang emosyonal na sandaling ito ay naantig ang puso ng hindi mabilang ng mga tagahanga na nagpapaalala sa kanila sa kahit na ang pinakamasakit na mga bituin ay tao rin. Ang bigat ng mga inaasahan ng publiko. Dumating ang emosyonal na sandali ni Catherine habang tinatalakay niya ang mga paghihirap na namuhay ayon sa inaasahan ng publiko. Bilang isang batang aktres na lumaki sa spotlight, ibinahagi niya kung paano ang mga pressures ng kanyang karera minsan ay mabigat sa kanya. It's not easy, napakalaki ng inaasahan ng mga tao sa iyo at minsan parang hindi mo masusukat ang mga inaasahan nila. Pag-amin ni Catherine, nanginginig ang puses habang inaalala ang napakalaking demands ng katanyagan. Huminto siya, malinaw na nagpupumilit na mapanatili ang kalma bago nagpatuloy. Palagi kong sinusubukan na magiging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili. Ngunit may mga araw na mahirap ako ay isang tao lamang at may mga sandali na nakakaramdam ako ng pagod, pagkabigo o labis na pagkapagod. Mahirap na laging maging malakas, ngunit natutunan kong tanggapin na okay lang na magkaroon ng mga sandaling iyon ng kahinaan. Ayon pa kay Catherine, nape-pressure siyang gawin ang mga bagay-bagay. Parang nape-pressure siyang magkamali, natatakot siyang magkamali na baka iyon ang maging dahilan na masira ang kanyang karera at ang kanyang image. Pero yun na nga, dahil sa pressure na binibigay sa kanya, nagiging mabigat iyon sa kanyang nararamdaman, sa kanyang dibdib. Parang hindi na siya free gawin ang lahat ng bagay na gusto niya. Parang nabubuhay na lamang siya sa mga bagay na sinusunod niya para sa kanyang karera. Parang nabubuhay na lamang siya para maabot ang kanyang mga pangarap. And I know this also gives me happiness, but parang may kulang pa rin. Yun yung nafe-feel ko ngayon. Parang I have something that is missing inside of me. Parang kulang. Parang may something na nakadagan sa dibdib na hindi ko maisabi at di ko magawa dahil parang ang bigat talaga. Ang bigat sa dibdib na parang hindi ko maintindihan na what I am going to do talaga, hindi ko na alam. Parang sobrang abigat na, parang hindi na ako makahinga. Sobrang pressure na ako sa lahat ng bagay and I didn't imagine din mapupunta ako sa sitwasyong ito. Ang pag-amin na ito ay tumama sa mga tagahanga na sumubaybay sa karera ni Catherine. Mula sa simula, hinahangaan nila siya na hindi lamang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang pagiging tunay at kahandaang maging mahina. Naisip din ni Catherine noong paano siya nahubog sa kanyang paglaki sa publiko bilang isang tao. Nagsimula akong magtrabaho at sa napakabatang edad. At ang buong buhay ko ay nasa ilalim ng mikroskopyo. Marami akong natutunan sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi ito naging madali. Nakaligtaan ko ang maraming normal na karanasan dahil sa aking mga karera. May mga bagay sanang nagawa ko na hindi ko nabigyan na pagkakataon. Sabi niya na pinunasan ng luha. Ipinaliwanag niya na bagamat hindi niya ipinagpapalit ang kanyang karera sa anumang bagay, may mga pagkakataon din na inaasam niya ang pagiging simple ng isang buhay sa labas ng spotlight. Sana lumabas na lang ako nang hindi napapansin o gumagawa ng simpleng bagay, tulad na pag-hangout kasama ng mga kaibigan na walang kamera sa paligid. Ito ay isang bagay na hindi ko masyadong nararanasan, ngunit bahagi ito ng trabaho ko. Sinubukan kong tumuon sa mga positibo, ngunit hindi ko inaasahan na habang kinakamit ko ang aking mga pangarap ay unti-unti kong nawawala ang aking sarili, na parang hindi ko na namamalaya na ang mga bagay na dapat ginagawa ko sa murang edad ay hindi ko na nagagawa. Yung mga dapat ginagawa ng mga kaedaran ko ay hindi ko na rin nagagawa. Naging sobrang focus ako sa aking trabaho. Na sa murang edad ay naging mature ang pag-iisip ko. Naging mature yung mga priority ko at mga responsibility ko. Na umabot na nga sa ngayon na parang nai-insecure na ako. Na parang hindi ko maintindihan kung bakit ko iyon nagawa. Na bakit parang pinabayaan ko at napabayaan ko ang aking childhood memories, diba? Hindi ko alam kung bakit naging ganito. Hindi naman ako sa nagrereklamo. Sobrang saya ako sa mga nakapin ko ngayon. Sobrang saya ako sa naging ng aking karera. How it bloomed. Sobrang naging masaya ako. It helped me earn. It helped me give my family a support na maibigay lahat ng bagay na gusto ko. Pero hindi ko maintindihan na sa lahat ng luxury things na naranasan ko, the luxury life, parang still may kulang. Parang sinasabi na sarili ko na it's time
for me to find that happiness. Para it's time for me to enjoy that younger self of mine, to enjoy what I should be enjoying sa murang edad, na ngayon nga ihumantong na ako sa edad na ito. Hindi ko maintindihan na still, my heart is still young. Aiming for something, parang hinahanap pa rin ito, parang aiming for something youth, parang ganoon. Ang kanyang kahinaan sa pagkikipag-usap tungkol sa epekto ng katanyagan sa kanyang personal na buhay ay higit na pinamalaan siya ng kanyang mga tagahanga na palaging humanga sa kanyang lakas. Sistema ng suporta ni Catherine, pamilya at mga kaibigan. Sa panayam, ipinahayag ni Catherine ang kanyang pasasalamat sa malakas na sistema ng suporta na mayroon siya, particular ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Naging emosyonal siya nang magsalita siya tungkol sa pagmamahal at paghihikayat na natatanggap niya mula sa kanila, na tumulong sa kanya na i-navigate ang mga hamon ng kanyang karera. Talagang maswerte ako na magkaroon ng isang malakas na sistema ng suporta. Ang aking pamilya ay palaging nandiyan para sa akin at aking mga kaibigan ang aking bato. Ipinapaalala nila sa akin na hindi ko kailangan dumaan sa lahat ng mag-isa at tinutulungan nila akong makita ang mas malaking larawan. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay nabulunan sa emosyon. At yun na nga, sinabi ni Catherine na still, kahit na ganun ang kanyang nararamdaman, hindi naman daw siya naging ganoon na hindi masaya dahil andyan naman daw yung kaibigan niya na pinipilit at tinutulungan siya na maabot ang lahat ng kanyang pangarap, na madugtungan ang puwang nasa kanyang puso. Yun na nga kaya naman nagta-travel sila at nag-enjoy. At yun na nga, parang natutuntunan na rin or natutumbasan na rin yung mga sakit na kanyang nafe-feel, yung pangungulila. Parang natatakpan na rin dahil sa kanyang mga kaibigan na handang samahan siya sa mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Yung tipong ready din silang samahan si Catherine na mag-explore kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang mga gawain or trabaho na hindi mo na nila ma-focus. Sobra talaga ang pagmamahal nila ni Catherine na kaya nilang i-prioritize ito, ang health nito, kaysa sa kanilang mga sariling trabaho, na kabilang rin naman sa artist work or sa industriya ng entertainment silang lahat. Kaya muna nila itong iwan at mag-rest para samahan si Catherine, and that's the power of friendship. Ibinahagi niya na ang kanyang mga magulang ay palaging pinagmulan ng lakas, at yun na nga ang kanyang mga kaibigan, sila ang naging cheerleaders niya. Ang kapangyarihan ng pagtanggap sa sarili, sa kanyang emotional na pagbuhos. Sinabi rin ni Catherine na ang kanyang paglalakbay patungo sa pagtanggap sa sarili. Inamin niya na hindi palagi madaling tanggapin ang kanyang kapintasan at kakulangan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natututunan niyang maging mas mabait sa kanyang sarili. I used to be really hard on myself. I always felt like I have to be perfect, that I had to meet everything's expectation, parang ganoon. Pero hindi ko inaasahan na sa pagdating ng panahon maiwawala ko yung dapat na nandoon sa sarili ko, yung youth ko, nawala ko yun. Dahil naging mas matured ako, mas naging early yung maturity ko. At yun nga, pagsasama ng mga kaibigan ko sa akin, I feel like being youth again. At salamat na rin, hindi naman sa hindi ko kakayanin ito, unti-unti ko nang nakakayanan. Thank you for my friends sa pagsama sa akin, sa hindi pag-iiwan sa akin sa mga problema.